Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo, dangina! And to support podcast! Piratain! Ayun na. Ay, gago, baka wala pang 13 seconds, no? Mababan yung ano ba Hindi, yun? okay lang yun. Okay lang yun. Oh, sige. Tsaka mabiblip mo naman yun, kakasimula pa lang. Kaya actually, minsan nakakaligtaan ko rin eh. Pero kung Isang- simula, madali pa yan. Oo. So yun, kakapood trip lang namin. Sarap. Kenny Roger. Shoutout sa Kenny Roger. Kung napapanood mo to, malamang nanonood ka sa akin. Bait ni Kuya, no? Binigyan niya tayo maraming gravy. Alam niyang ano eh, takan to masiba sa gravy to ah. Sarap nung manok Pang. dun, no? Sarap nung manok sa Kenny Rogers kahit, Ah. di ba? Kahit matagal na sila eh. Babalik-balikan mo talaga. Tsaka yung mga side dishes nila, yun yung ano eh. Trademark nila yung mga side dishes eh. Yeah. Speaking of pagkain, tol, masingin ko lang mabilis lang, no? Mm. Di ba, may lumabas nga rin sa burger. Alam niyo yun, pare, parang sa isang araw, parang 2 million solve ata sila. Solve. Sa buong US pa lang, ah. McDonald's pa lang yun, ah. Oo. Hindi pa kasama yung ibang Ibang restaurant. na nagbebenta rin ng beef. Pang fast food. Oo, tapos hindi nila kayang supplyan yung beef na yun, pare. Sa burger itself pa lang. So, ang hinala nila, may mga iba daw na hinahalo dun sa patty ng McDo. Kasi kahit daw supplyan mo yung buong mundo, maubos na yung baka ng buong mundo, pre. Kung ganun everyday. Ano, sa totoo lang, pare. Pwede mo siyang isipin. Pero, ano pa nga bang mapapala ako kung wala na kailang McDo na ako? Kung iisipin ko pa siya, parang Tama na! pinahirapan ko lang yung sarili ko. Ang sarap! Boto ko! Okay na! 5-0 para sa burger. Sarap eh. Ay, so isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka at agrikultura. Hari ako ng hip-hop underground. May magagawa ka? Wala. Kaya magpagupit ka na lang sa Slick and Dappers. Padala ka sa LV Trading sa Better Living. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo magamoy bad boy na may class, TikTok shop, nandun yung perfume natin at Shopee, yung kaysa daw dyan. So, nandyan sa description yung mga link at kung lalaki ka, nanonood nito, mag-sports ka, ginigigil mo ko eh. Abangan nyo, episode 6, magkakapalit-palit na yan. Kung lalaki ka, mag-perfume ka. Tapos abangan nyo kami sa Shopee, may combat sports doon. Nakatawa yun, gago. Magkakapalit pa. Oh. Sa kanan, tangina! 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte nyo at swerte din ako na magkakakilala na tayo. Oo, kasi nasa kotse kami kanina. And parang ginagaya na Diyos tapos ginaya ko din. So, yun, wala lang. Kulit kasi ni... Sa kanan! Oo. Gawin niya kasi sabihin yung sa. Parang hindi sa eh, hindi sa. Sa. Sa kanan! Ang laki na. Very iconic talaga si Enigma, di ba? At decade na ang flip top, nag-10-year anniversary na sila, man. Sobrang epic nung nagawa ni Enigma talaga, no? Yeah. Speaking of consistency, Mm-mm. di ba? Year by year by Well, year. yun yung gusto kong one time siguro magawa natin, yung culture shock. Mayroon kang mabibigay sa culture na talaga magiging parte na ng culture ng Pinoy. Sila parte na ng culture ng Pinoy yun eh, yung Philip Top eh. Nakaisip nga ako ng question eh. Regarding dyan. Kasi nga ako, lumaki nga ako na nung bata ako, wala akong nakikitang future sa pagra-rap. So, kaya hanggang nung pumasok sila, naririnig ko na sila Flo G, hindi pa rin ganun kasikat, sila si Castakli. Wala lang, okay. Ang ganda ng music nila, ang galing nila mag-rap, pero hindi talaga pumasok sa utak ko na kung ano sila ngayon. Magiging profession pala siya. Oo. Kumbaga, dati talaga nasa mentality ako na yung pagrarap, ang mga nagiging successful lang dyan, mga nasa western countries lang. Legit naman. Di ba? Pilipinas, dalawa lang naging success that time, 90s. Andrew E. Francis M. Oo. Magbanggit pa kayo ng ibang rapper na masasabi yung na monetize nila yung money rap. Ang salbakuta sana. Kaso nawala rin. Hindi naman sila pumaldo gaya ng dalawa eh. Yun nga At yung gaya ng yaman nila Flo G ngayon. Di din, di ba? Oo. Ang talagang totally lang na umahon talaga sa pinaka, Andrew E. talaga saka Francis M. Ngayon, ang pinaka-question ko, sino kaya ang pinaka... Ito kasi talaga yung nasa utak ko eh. Kung iba yung nasa utak nyo, okay lang. Sino kaya ang pinakamalaking ambag ng pagpapaangat ng hip-hop sa Pilipinas? Rap sa Pilipinas. Ang nasa utak ko kasi, dalawa.
ang ex-battalion tsaka flip-top talaga. Disclaimer wala ako sa industriya na yan POV yan ng wala sa Hindi si industriya. Francis naman nasa isip mo? Nagpaangat. Nandiyan na hanggang madeds naman si Francis Hindi kasing mainstream ang rap nun kung gaano siya ka-mainstream ngayon. Wala kasing tools. Gets mo yung advantage ng merong era ngayon. So, hindi mo maneneglect yung effort ng dalawa because kung ano yung nare-receive na momentum ngayon. Kasi nga, walang tools. Hindi, yun nga. Hindi ko naman nire-neglect. Sila talaga ang OG. Pero malinaw kasi sa mata ko. Sila yung malinaw sa mata ko na naging mainstream ang rap sa existence nitong dalawa, ex-battalion tsaka flip-top. I agree. But, with the help of tools nga kasi, can you imagine kung may, eto na, kayo specific ko. Can you imagine if nung 90s may Spotify at may internet, may Facebook, di ba? Mag-iiba yung chain ng nun pare. Baka ibang usbungan ng artist mga makikita mo. So, Okay lang naman sa akin kung kontrahin nyo ako kung hindi kayo agree na ex-battalion. Kasi hindi naman ang sinasabi ko lang, yun lang yung nakikita ko. Pero kung ipaglalaban ko, hindi ko naman ipaglalaban talaga yun. pero agree nga ako sa point na na-boost talaga ng XP. Sama ko na rin si Enigma, pare. Enigma, XB, sila talaga nag-play. Ibaga, napalaganap na sa Pilipinas, okay, may rap genre. Pero yung masasabi mong tatagos ng kayang bumili ng ganitong kotse, pang! Di ba? Yun talaga. Sila talaga. Agree. No? Kaya Parang- parang ano lang kasi, may advantage nga lang din sila kasi talaga. Kumpara sa 90s na artists. Yun. Siguro mali lang yung term mo. Sige. Ano ko lang yung idea ko Okay na lang. Okay lang. nakuha ko sa iyo. Hindi ko naman expertise yan. So okay. TikTok ni Kuya King. Nakita si Kuya King. So yung Napanood kasi namin si Kuya King kanina. yung sila Francis M at saka si Andrew E. Para sa akin, based doon sa sinabi mo, sila yung nagpakilala ng rap. Oo. Sila nagpakilala ng rap. Sila yung tatay. Yung flip-top at saka si ex-battalion. Oo. Sila yung maraming na-inspire. Ewan ko kung tama. Pero yun yung based on my opinion lang din. Kasi nga, sila tingnan yung mo, relatable. Sila yung naging, relatable. dahil sa flip-top, naging relatable. Kasi, pre, naghihintay kami sa dance contest namin. Habang naghihintay kami ng laban, nagfi-flip-topan kami, pre. Sobrang lakas talaga dati. Yeah. So, na-inspire nga rin ako na mag-rap na lang din nun eh. Kasi dahil sa flip-top. Pero si Francis M. at si Andrew E., although naabutan ko sila, hindi naman ako na-inspire sa kanila na mag-rap. Kumbaga, nalaman ko yung rap dahil sa kanila, uy, may rap pala, may ganito palang genre dito sa Pilipinas. So, pero in terms of pursuing rap or pumasok man lang sa isip ko na mag-rap is dahil sa flip-top. Yung ginawa kasi ng flip-top, I think mas pinakita nila na accessible lang rap anytime, anywhere. You can rap. Gamit lang yung bunganga mo. Totoo. Kasi nung era nila Andrew E. at Francis M., may rap, may beat. Pero wala pang concept ng rap battle masyado na sa Pilipinas. Sa Amerika pa lang. And hindi mo maiisip na accessible ba ang rap? Kailangan ko ng recording studio. Yun Saan meron? Exactly. Oh, pero ang tinuro ng flip-top sa atin, hindi. Anytime, anywhere, saan ka man tumatayo dyan, pwede kang mag-rap. Basta ma-rhyme mo, mag-record ka. Yes. Tapos, Pinakita ng apela. Tama yung sinabi mo, marami na-inspire. Kasi nga, why? Kasi accessible. Anytime, anywhere. Easy. Ang dami nga ngayon eh. Maski nung diba naalala mo yun? Ang dami rin sumasali sa atin, nag-flip top. Mga hindi namin kilala. Mga co-dancer lang din, Nike-battle. Bigla siya, gaganon. Tapos, Gano'n naman, nakasaran lang. Totoo. Tsaka sumasabog din tayo dati pag may nabanat yung isa na, butang inang galing galing mo. Di ba? Galing May video pa tayo. Meron, pero ewan ko kung nasa internet. Sobrang simple lang ng rap concept dati nung kaputukan ng flip-top ng una. Sobrang basic. Matugma mo lang yung pangasar mo. Tapos talagang nakakaasar ka. Parang, di ba, okay na sa crowd yun eh. Ngayon, sobrang taas na ng technicalities ng flip-top. Sobrang taas. Na kung ngayon ka pala mag-i-start, ang layo ng hahabulin mo. Sobra. Actually, magandang, alam mo, nung nakita ko ngayong talent ng Pinoy, dapat doon na lang talaga ilaan minsan eh. Saan? Hindi na basketball naman. Kasi lagi tayong basketball eh. Nakita mo yung flip-top, di ba? Kaya,
accessible pa siya ng kahit hindi ka mayaman, kahit mahirap ka lang, kaya mong pumasok doon. Tas Yeah. yung potential mo, di ba? Walang height Oo, requirement. Walang height requirements. Tapos mapapansin mo na yung Pinoy, malakas talaga kasi ang lakas ng impact ng flip top, sa sobrang lakas nung impact ng flip top, nayanig nga yung competition ng states eh. Kasi ang daming views na, nakita nila ang daming views ng flip top. Kaya hanggang sa, to the point na in-invite nila si Enigma doon. Di ba lumaban si Enigma doon? At saka si... KOTV. Oo, doon. In-invite siya. So, iba eh. Sayang lang na sana na ma-realize yun ng mga tao na pwede yung Pinoy na pang rap battle talaga. Yeah. Flip top ang number 1 sa buong mundo, pare. Rap Battle League na pinakamataas sa views. Talaga? Yeah. Oo, Kahit pre. i-google nyo, pare. Tignan mo yung mga views ng US na flip ba. Kahit sikat na yung mga main nila, main... Pero wait lang, dahil sinabi mo yan. With all honesty, bahala kayo kung magkagalit kayo sa akin. Pag nagkaanak ako, hindi ko pa rin ipapapurso na maging battle rapper siya. Talaga. Bakit? Hindi. Tangina, parang the boss yun na nag-aaway kayo eh. Parang ganun eh, no? Gusto ko, payag ako sa kanya, katuwaan lang. Hobby, katuwaan. Pero hindi. Bakit tayo mo? Parang si Golden Retriever. Hindi ko kasi siya, wala akong matuturo sa kanya dun eh. Wala, hindi ko siya may impluwensyahan dahil hindi ko linya yun. Okay. So, personal. Oh. Tingin ko naman mapupunta yun sa sayaw since ikaw yung role model. Lalo Pero kung hindi ko kasama na, malalaki. pati ganun din. Rap, sayaw, kahit singer pa. Lahat yung papayag ako sa kanyang katuwaan lang. Pero kung ano man siseryosohin niya, combat sports. Combat sports, gusto kong seryosohin ngayon, pero not to the level na elite level. Na yung suntukan na talaga, yung tao sa tao na, hindi. Gusto ko puro light sparring lang siya. Bakit? Pagtandaan niya na, choice niya na yon kung may kipag-hard siya. Pero bata, gusto ko yung seryoso sa endurance, technicality, seryoso. Pero yung sakitan na part, light lang ang gusto ko. Para sa Talaga? kanya. Hanggat bata pa siya. Ako papasugod ko anak ko. Ako rin eh. Same. Salpukan talaga sila, bahala sila. Pero hindi ko siya pinilit sa gusto niyang passion. Kung mapa-rap, mapa-combat, physikalan sila, bahala sila. Kasi kid lang din naman yung kalaban niya. Less damage lang din naman yun. Oh, sa bagay. Hindi naman adult yung kalaban niya. Siguro naiimo lang. Saktan yung anak ko. Pero Hindi, kasi ako okay ako. bulilit lang din naman kasi yung kalaban niya. Parang, Kung, lalo na pag nakita ko ng potential yung anak ko, na tangin na pwede kang yumaman dyan in the hindi kahit, di ba, magti-thank you ka rin sa akin, pinilit kita dyan eh. Sige na, rephrase ko Shakur, na. no? Oo. 7-year-old nagbo-boxing na. I-rephrase ko na lang. Si Floyd, bata pa yun, Oh, nag-start 7 yun years eh. old sila. Oo. 7 years. I-rephrase ko lang. Na siguro, walang hard sparring until he's ready. Yun lang. Walang hard sparring until he's ready. So, ready meaning skill-wise, maturity-wise, ready na siya, sige. Pero hanggat nakikita ko na baby pa, hindi. Light, payag ako sa Love light na love lang. mo yung anak mo sakali. Kasi pre, ito, yung mga pamangkin ko, nag-jiu-jitsu competition, di ba? Ang cute ng mga bata, ang cute. Kasi mayayaman, may mga pera yung mga nandun talaga. Kasi ang mahal ng ano. Kasuhan ko sana, kaso. Ano? Elitista? Hindi. Kasi ang cute daw dahil mapera. Okay. So pagka mahirap, hindi cute yung bata. Elitista! Hindi, joke lang. Scatter! Hindi kasi kumbaga may alagang binibigay dun sa mga bata eh. So, ma-appreciate. Naliligo ng 2 times a day. Kapag squatter, hindi naliligo ng 2 times a day. Elitista, guys. Hindi. Pero to siguro, bahala kayo, magalit kayo sa akin. Wala naman talaga squatter na i-enroll sa jiu-jitsu ang bata eh. Sorry. Sige, edi kung meron, edi nice. Pero sa totoo, di ba? Pero sa totoo lang, hindi kasi ang mahal nga eh. Mahal Pipiliin siya, pa ba mahal. nilang i-jiu-jitsu yung anak nila o ipangkain na lang nila yun. Ano na yun. Pero ito rin, ako, ang puso ko nasa mga manggagawa. Di mag-YouTube kayo magturo rin. Pareho na kayo. Puso ko. Scatter! Puso magsasaka. Mag-isip kaya ako ano mga Hashtag, ayaw ni 8 assets sa squatter. Gogi. Elitista. Hindi oh. Babae, squatter na maganda, pwede.
Basta babae, sinisave eh. Siyempre, basta gusto magpa-save, isi-save natin yan. Masculinity, basta gusto magpa-save, isi-save. Pag hindi ayaw magpa-save, tandaan yung pag ganun. So, yun na nga, going back dun sa jiu-jitsu match. Nakakaawa rin pa nakikita ko sinasakal na tapos hindi niya na malaman yung gagawin. Isipin mo, baby. Mayroon ka pamangkin Ethan ba yan? Ethan. Si Ethan. Isipin mo sinasakal si Ethan, pare. Putang ina, parang di ko kaya yun Kasi hanggat Nakawa ka rin. mayroong awa, pre. Natutuwa ako sa pamangking ko. Pero nung nakita ko yung video, nakita ko yung mga muka, sabi ko, tangin ng isang araw, ikaw pamangkin, ganyan din ang magiging lagay mo. Hindi posible naman maging panalo siya all the way Mapupunta ka sa ganyan lagay mo, tas sakit nun. Ate ko pa naman napaka-emotional nung pagdating sa ganyan. Sigurado ko, iiyak yun. Ba't di ba niya nakikita? O ikaw ang sumasama tuwing Hindi. jiu-jitsu training? Nagpapanalo daw eh. Kasi malakas yung pamangkin mo. Nung ay, tama pala. Sa training, nasasanay na siya, nakikita niya na. Ilang beses na rin pala nag-iiyak yan doon, binabagsak siya doon, May video nga ako, shinare ko, ewan ko napanood nyo. Hindi Shinare ko yung video niya na na-touch talaga ako. During training, ang dami niyang downfall talaga. Umiiyak, nasa sulok lang siya doon. Nagtitraining lahat dito dahil sobrang hindi niya makaya yung down niya. Nandun sa sulok, umiiyak. Binibidyohan yung lagi ng utol ko. Hanggang sa umabot yung point na nananalo na siya. Ang sarap panoorin May glory talaga Keep niya yung video na yun kasi baka pag nag-champion siya, di ba? Exactly. Sabi ko nga dun sa bayo ko, putya solid to. Kung tatay kita, kung ako yung si Liam, pagtanda ko, magti-thank you ako sa'yo na dahil sa video niya, itago niyo yan. Talagang kumakapul So, okay din. Okay din talaga. Pala. Okay din. Pala. Talaga. Squatter! sabi ko siya eto nga hindi pa rin naman natin binasag yung values natin na pain and suffering. So, nandun yung pain. Nakikita ko nasasaktan yung bata. Kasi nung start natin, parang medyo napabother na. Oo, na ayaw mo makita ng ganun, di ba? Initially, ayaw ko. Pero sige, titiisin ko na kasi pain and suffering na. Alaman mo na mas may benefit pa rin talaga, no? Paglipas kasi nung so proud ko dun sa pamangking ko. Na, maganda rin na i-flex yun dito, Sinasabi na, nagko-combat sports kami, pamangkin ko, nagko-combat sport, baliit pa yon 8 years old, tsaka 6 years old. It runs in the blood talaga, walk the talk. Totoo yan. Pero yung mo ba, sa tingin mo ba, yung mga pamangkin mo na yan, paano ba sila pinalaki, pre? Pinapalaro rin ba sila sa labas? O talagang, yan yung pinakalabas nila, yung jiu-jitsu? Pinapalaro rin sila sa labas? Pinapalaro rin sa labas. Pinapalaro. Hindi naman pinagpa-practicean yung mga kalaro nila. Teka lang, ba't mo kinaambar? Patintero to And napansin ko sa bata, hindi pa nila alam na magagamit nila sa ganyan yun. Ay, kaya maganda. Pero kumusta naman sila sa school? Yung mga pamangkin mo? Okay naman yung performance nila sa school? Putik. Puro number 1. Top 1 yun. Top 1 din. Top 1 yung mag-utol na yun sa klase. Pumunta na medyo may pagka rin, no? Street smart. No? Hindi kaya... Street smart, school smart din. Totoo. Tapos, kaya makikita mo talaga yung formula lang sinasabi natin sa kanila effective Kasi, ang mentality namin dun sa mga bata, kasi dahil gano'n ako close sa bayaw ko tsaka sa utol ko, merong minsan may mga plano, nakasama talaga ako sa pagpaplano. Hindi lang silang dalawang mag-asawa. Ako kasama rin. Ang formulang ginagamit namin doon, hindi naman sinabi, magpatalino ka. Hindi. Ang pinaka-formula namin, kung titignan mo siya in the big picture, live life. Tumawa ka, mahirapan ka, mag-workout ka. So, yun ang ending. Top 1 sa school, nag-gold medalist sa jiu-jitsu, sa tournament niya. So, alam mo yun, hindi namin pinipressure na dapat maging ganito ka. Na, kasi dahil kahit nagbibitaw tayo ng maanghang dito, nagbibitaw ka ng maanghang, hindi ako ganun sa bata na dapat talunin natin ng mga kalaban na dapat tayo maging dominant. Hindi ganun. Ang tinuturo Hindi na niya maintindihan kasi yun talaga. Oo. Muna. Hindi, pero kung ina-express ko rin yun, kasi sa yung mga basher na walang common sense na porke ganito tayo magsalita, akala nila ganun na rin ang ituturo natin sa bata. Hindi. Ang tinuturo namin sa bata, live life. At lumayo ka sa squatter!
Gagi. Kasi natanong ko yun, pre. Natanong ko yung kung kumusta ba sila sa labas, kumusta rin sila sa school nila. Kasi usap-usapan din, pre, yung ano ba ang mas sa panahon ngayon or ikayo personally, ano bang mas may ipupush ninyo ko sa ayan, may mga anak kayo, sa mga tropa nyo or sa mga listeners natin. Ano bang mas okay, effective? Street smart or school smart? Nakalimutan ko yung topic natin, napasok mo pa. Ano, ano mas okay? Ikaw, yan, kunyari sa pamangkin mo, kung mamimili ka dun sa dalawa, what do you think yung maituturo mo na School okay? muna. Hindi naman magiging applicable sa kanya ang street sa ganun kabata. Anong gagawin nun? Oo. So, school muna. So, big picture, combination of both. Hindi ka pipili ng isa lang. Ako rin, totoo. Naniniwala ako sa both eh. Kasi, again, pupunta na naman tayo, masasabihin na naman. Alam mo, sinasabihan na ako ng mga followers ko na hater ka ng generation ngayon, Boss Josh. Pero kasi totoo eh. Nasa generation kasi tayo ngayon na tignan mo yung nangyayari ngayon. Ang daming, ayun nga, mga kabataan na mahihina, weak nga ng kabataan. Nag-agree na tayo dun, di ba? Mas marami kasi ngayon ng book smart, ang school smart, kaysa sa maging street smart. And tignan nyo yung nagiging consequences. Kasi ito nga, natanong ko rin to sa SB ko na pag-usapan namin dati, no? Ay, hindi dati, nung isang araw. Nung panahon natin, nung bata tayo, naglalaro tayo sa labas. Anong kadalas nilalaro natin? Patintero, tagu-taguan. Kung titignan mo yung mga laro na yun, pre, kung titignan mo yung mga laro na yun, hindi tayo binibigyan ng decision or hindi tayo binibigyan ng information ng magulang natin paano natin nilaro yun eh. Na-discover natin yun ng tayo lang. Right? Saan ka magtatago? Ikaw mag-isang mag-iisip nun eh. Di ba? Ikaw mag-isang mag-iisip nun. Yun yung naituturo ng street smart eh. May diskarte ka na sarili. Yun ang street smart eh. Discarding sarili or diskarte kung paano ka mag-a-adjust based sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi yun ang wala sa school. Ang school, kaya nga sinawag yun, by the book yan eh. Yung naka-template na ba, kumbaga. No? So, sila, kaya mahihinang kabataan ngayon at marami ring school smart ngayon. I'm not saying that it's bad, but meron siyang consequences kasi pag nauga ng saglit lang yung napag-aralan nila or nabasa nila, tapos na. Lost na sila, pre. Unlike pag tayo, laki tayo ng street smart, na kayang, ang street smart nga is, adjust ka, adjust. Alam natin. Yung gagawin natin. Pag nauga yung isang mindset natin, alam natin kung saan tayo pupunta next. Or mag-a-adjust tayo kung ano yung ano. So parang nga sa akin, dapat both eh. Both. Kaya may yung katanong kasi to ng isang follower subscriber natin na ano bang okay? Para sa akin, both eh. And hindi rin naman, may kilala ba kayo pre na nag-fail dahil street smart lang siya? Meron mo ba kayong mabibigay na example? Kasi pagdating sa school smart or book smart, marami tayong mabibigay na example, yung mga tumatalon. Pag-usapan na lang muna natin siguro yung separate muna natin sila. Go. Isa lang ang choice, wag gawing combination. Muna, oo. Sige. Pero kung ako tatanungin, agree naman ako na dapat dalawa nga yung meron kayo. Madiskarte ka at the same time. Hindi ka bobo. Pros and cons. Oo. Pero kasi kita ko sa mga taong street smarts na nakasalumuha ko, ang kagandahan sa kanila, sige sila ng sige. Pero sila yung mas maraming failure talaga. Pero yung street smarts din yung mas maraming try ng try. Totoo. And eventually, ang kagandahan sa mga street smarts na tao, hindi na zero yan. Kahit sabihin natin mag-rock bottom yan sila, makaka-create pa rin sila ng money. Kasi nga nandun yung pag-a-adjust. Kasi street smart is adjust eh. Adjust. Saka low cost. Yun ang kagandahan sa mga street smarts. Ngayon yung kagandahan naman, ang kapangitan naman ng street smarts madalas, mabilis silang mapunta sa flex culture. Gets din. Mabilis silang mag-ubos ba ng pera sa mga yabang. Kaya karamihan sa mga street smarts na kilala ko. Pero kung solid street smarts talaga, tapos hindi dadapo sa flex culture, solid ka. Okay, tapos kung gumagana yung mga plano mo, yung mga structure mo,
yung structure kasi ng street smarts more on galing sa pagbira-bira niya lang eh. Hindi naman niya talaga inaaral yung mga pasikot-sikot eh. Galing lang sa mga failure niya yun eh. Kaya tinawag ng street smarts yun eh. Yung mga by the book naman, ang downside niyan, kabaliktaran naman ng street smart. Takot naman sila tumesting ng tumesting. Takot sila Totoo. tumesting. Ang dami kong classmate na matalino dati nung high school and college. Andun nagtsatsaga sa 8 to 5. Tapos ayaw na magdagdag ng other skills. Ang problema kasi sa mga... Kasi by the book talaga sila pre. Kung ano yung nakasanayan ng iba, magsistick lang sila dun eh. Oo, tapos mostly walang identity mga yan. Mostly hindi naman lahat. Ang problema sa mga street smart na version ng Pinoy, actually hindi pa street smart, book smart na version ng Pinoy. Actually hindi ko nga madugtungan ng smart eh. Basta sa nag-buy the book sila. Magaling sa exam, sa school, Oo. pero pakawala mo na sa real life, Hindi naman smart eh. Wala din. wala Wala sila. Tsaka ito napansin ko sa kanila eh. Kaya halimbawa, comparison ng street smart tsaka book smart. Mas malapit na candidate ng NPC ang mga book, Book smart, smart. na Oo, Pinoy nga. version o kaysa sa mga street smart. Bakit? Ang mga street smart kasi dahil nabuksan sila sa realidad na nila na ito ang Pilipinas, ito ang buhay. So mas malakas yung chance nilang kumawala talaga. Hindi katulad ng mga book smart na hindi naman smart. Hindi ko matanggap na tawagin silang book smart, pre. Ano na lang, bookworm. Sige. Ito kasi mga to, binigyan ng artificial na mundo eh. Di ba yung sinasabi ng magulang nila, pag school, dito sa bahay, o hindi either mag-tablet ka, manood ka lang ng TV Kasi dyan. nasa safe area kasi sila Nasa lagi. safe area sila. Yeah. Oo, kaya, Artificial yung mundo nila. Mm, Kaya, yun nga, kaya ako nasabi na, kandidato silang maging NPC. I think kaya siguro nasasabi mong kandidato sila bilang NPC. Masyado silang na-program. Oo. Kasi nga, di ba, by following rules lang sila palagi ng school. Following rules, pag bukas ng TV, puro Ayun. propaganda na naman. ngayon, ibay na natin, hindi na book eh. Social media na ngayon eh. Oo. Social media eh. So, doon sila nakakakuha. Tapos, yun na nga. Dahil ang by the book nila ngayon, dati okay pa. Kung book smart ka dati, medyo okay pa yung pupunta mo kasi yung by the book mo, kunyari, isang book lang ang alam niya, at least yun, tunay. Tuloy-tuloy. Pag may bumasag man, dito, magsistick lang siya rito. Ang problema ngayon sa kanila, dahil ang book nga ngayon is social media, Too much information. scrambled, fragile ang kaya wala talaga. Ibang mundo na hindi pa matibay yung foundation. Kaya Agree. oo. Pero ito, nakita ko rin pre, punta ako dun sa Street Smart Napansin ko lang sa mga Street Smart, ewan ko kung napapansin nyo to. Sila rin yung, actually nakikita ko rin to sa Booksmart pero sila yung arroganting wala ring pre. Pag Street Smart, arroganting wala ring puro hangin ba? Oo. Oo. Sa street smart ko rin nakikitang kandidato naman ng adik o kriminal eh. Hindi na street smart yun, bar. Putang na, drogista lang yun eh. Hindi kaya sabi ko kandidato eh. Kumbaga yun nga, yung mga sa libro, kandidatong NPC, yung mga nasa street. Madiscarding bookworm or madiscarding streets guy. Parang street smart. Parang ganun kasi yung pinag-uusapan dito nung nagtanong eh. Kung saan ba yung parang mas mabilis pera. Bookworm guy or street smart style. Usapang bilis bilis. Book. Sa book ako. Hindi, street ako. Bilis eh. Bilis ang usapan. Kasi sa book nga yung long game eh. Sa book ko natutunan yung long game. Mabilisan sa street. Halimbawa, kasi like ko sinasabi, kung gusto mo na mabilis na pera, magtinda ka ng mga sapatos, magtinda ka ng pagkain. Yung pera niyan mamayang hapon, di ba yung tubo mo, realize agad eh. Eh ngayon kung book, kasi ang halimbawa ko ng book, halimbawa yung mga paper assets nga, dati stocks, di ba? Long term yun. So, mabilis, street ang sa akin. Street. Ako book ako. Magsistick ako sa book smart na madiskarte Stick ako doon. Bakit? Kasi since book siya, no? Siya yung mahilig mag-research, hindi siya magbabase sa small scale, 'di ba? Ang nakikita ko kasi sa street smart na madiskarte,
oo, siya yung mabilis makakakita ng pagkakakitaan, pero yung pagkakakitaan niya, nandun lang within sa community kung Ah. nasan lang siya. Pero ang book smart, pwedeng, pabilisin ko na, pag-skip ko na, pwedeng makaisip siya ng pang-import-export. Na mas by the book siya, oo, pero mas malaki kikitain niya for sure. May research yun eh. Ano ba ang patok sa market ngayon? Hindi malalaman ng street version kasi pupunta lang siya kung saan yung mabenta yung quick eh. Paano, yun ang quick. paano kung tanga-tanga pa mag-computer yung street smarts? Oo, di ba? Oo. Pero Hindi siya literal, ang maganda naman doon sa dalawa, hindi sila masisiro pareho. It's just that yung book smart talagang big scale ang kitaan nun. Makakahanap siya ng bigger scale. Pero kasi based on studies, mas marami pa rin kasi talaga yung pumipera na maayos ng mga nakapagtapos eh. Doon tayo magtatapos dito sa topic na to eh. Kumbaga, based on majority numbers, mas maraming pumipera yung nakapag-aral, yung nagbasa, nag-exam, compare sa from street smarts lang talaga, hindi naman nakapagtapos, panidiskarte lang. Tama si Josh eh. Minsan ang nangyayari sa street smarts, na-stuck sila dun sa isang pool na yun eh. Tapos, feeling nila ito na yung hassle na to. Hindi na nag-upgrade, nakakaramdam ng comfort. So, by the end of the day, maraming nagsasucess sa mga nagtatapos pa rin talaga. Kasi mas marami silang options. And, may mga paisa-isa lang din talagang bumubulusok ng street smarts na hindi naman nakapagtapos. Pero, alam mo yun, parang paisa-isa sundot eh. Pero yung sureball na may stable na kita, madalas, yung mga nakapagtapos pa rin talaga eh. So, ito pansin ko pa pre ito, topic natin to si Bossing Floyd Alam mo, isa rin sa mga reason ko kung bakit na-broke yung ulupong na yan. Street smart kasi ang gago na yan eh. Hindi mo siya nakapagtapos, Hindi diba? siya nakapagtapos, di nga marunong magbasa pre. Yun nga inaano sa kanya. So, ang bilis niyang ma-impluwensyahan. Yun naman ang, yun yung okay pagka school smart ka or book smart ka, makapagbasa ka ng self-help na mga book, lalayo ka sa mga ganun eh. Yung malalaman mo kaagad, tangina, napapasobra na ako dito. 'Di ba? Ang street smart, madalas 'yan dahil nga nasa street sila, wala silang libro, yung mga mentor, mga OG sa kanila siguro, mga ganun, no? So, katulad ni Floyd Mayweather pare, hindi marunong magbasa. Ngayon, flex culture siya. Streets yun eh, yung flex culture. Yun, sabi mo nga kanina, di ba? Flex. Hanggang sa naubos na yung pera. Gambling, pak. Babae, pak. Ito kasi nadadali yung mga street smarts madalas. Kasi nga, syempre, di naman nila nakamtan yun. First time dumating, may gusto silang patunayan, validation sa ibang tao. So, mag-agree ba tayo na magtatagpo tayo sa usapin na dapat hybrid ka? Hybrid talaga dapat. Agree ako doon 100%. Marunong ka magbasa, nakapag-aral ka, but meron kang tapang ng isang street smarts at hindi takot matalo. At hindi takot na lumagapak. Agree. So, hindi mo mapag-iwalay, no? Doon sa nagtanong, hindi nyo masa-separate yan. Hindi talaga. Kailangan hybrid ka. Yun nga pinag-uusapan natin na nag-agree tayo dati. Pag masculine ka nga di ba? Dapat full package ka talaga. So, dapat lahat yun alam mo. Alam mo, the fact na ito ang platform natin, talagang hybrid ang i-influence natin. Hindi naman hybrid tong style natin eh. Hindi naman tayo street lang, hindi naman tayo school lang, di ba? So, hybrid talaga dapat. Ang kasi, masyado na lang ini-angel shit yung yung street smarts, discarding kanto. Masyado na nilang ginlorify na itong mga nakaraang taon eh. Totoo. Na hindi naman nagsisinungaling yung statistics, mas marami pa rin tumatagos na nakapag-aral. No? Na may lakas ng loob lang. Sila lang yung bukod tangi sa bookworm, sa mga book na tao na may lakas ng loob sila eh. Yung tinutukoy nyo kasi mga nakapagtapos, baka yung takot talaga sumubok eh. Basta nakapag-aral lang. Alam mo yun, yung nerdo. Di naman lahat na nakapagtapos ganun eh. Hindi. Yung ibang nakapagtapos, may lakas ng loob na talagang susugal din. Yeah. So, technically, stand ko dyan, dapat hybrid ka. May utak ka ng street smarts. At the same time, hindi ka bobo. Nakapag-aral ka. Totoo yun pre, no? Nung nakaraang taon, na-fantasize nga yung street smart. Kasi yung mga ibang content creator nga na diploma diskarte, di ba? Yun eh. Doon naging open yung usapin na yan eh. Na nung titignan mo naman, kaya naman pala diskarte ang pinipili ng mga to, nagbibenta pala kayo ng Oy! networking pala po. Niloloko nyo yung ibang tao na dapat
pareho muna eh. Para nga sa akin, ang gusto ko nga eh, magtapos ka muna. Tapos, yung sweldo mo, dun ka kumuha ng puhunan, makapag-business. At least wala kang iniistorbo, wala kang inuutangan. Tingin ko mag-iiba yung stand neto sa networking. Oo. Bakit ano ba bakit ano nga? May iniisip kasi ako kaya di ko nasundan eh. Hindi. Meron akong ibang gustong sabihin. Ano ba yan? Oo, hindi, yun nga. Ano nga? Paano siya? Yung sabi ko nga, ako kasi nga, nagtapos ako. So, yung pinang-business ko, galing sa puhunan ng pera ko sa sweldo ko para wala akong utang, wala akong iniistorbo. Kumbaga smooth lang yung galaw ko, smooth sailing. Yan. O, kasi nga, yung iba nga, Diskarte o yung mga diploma. yung mga yun nag-content creator na mga nagsabi diskarte o diploma tapos sinabi nila na diskarte kasi nga mayroon silang binibentang course. Hindi ako real talk pagdating dyan. Go. Actually, okay lang sana sa akin yun. Okay lang. Kaso, ang downfall nila, na-expose nga eh. Putsa, kaya pala kayo bumibira ng ganyan eh. Alam mo, okay sana yan. Kung hindi, wala nakaalam. Oh. Kung hindi na-blow yung cover nila. Okay, kasi nga, Tayo na! Nabisto tayo! kasi nga, kasi mga pre, Sama nun, bro. ako nga sa akin, at the end of the day, hindi naman ako magpapakain sa kanila. So, kung dumidiskarte sila, Hassle lang, no? oh, kaso ang problema nga, na-expose sila na puto, desperado, last card na. Last card yung ganong movie. Yeah. Last card. At hindi ko rin masabi kung kailan ako darating sa ganong panahon. At pag nangyari sa akin yun, kung mangyayari sa akin yun, ayoko na makikita sa internet yun. Sila nakita. Di ba? Spider-Man. Di ba? Ano sila? Ganun. Kaya, yun yung sinasabi mo. Okay lang sana yun. Kaso, sira branding nyo ngayon. Wala na kayong babalikan. Yun ang mga branding na wala nang babalikan. Kita ka yun. Kaya nga ako, lagi ko kayong pinagmamalaki, di ba, sa mga podcast natin na di ba, parang slowly. Oh. Sa alam ko, tatagal ng 10 years, parang 15 years. Diba? Puta. Tsaka, yun, yung mga yun, nagsalita nun, ano rin naman sila, tapos naman sila. Wala nang balikan, boy. Wala lang ahon, boy. I mean, tapos sila pre-graduate yung mga yun. Ay, Di ba? Tapos sasabihin mo, diskarte ang pinili mo, itapos ka. Diskarte o money laundering. Baka meron dyan. Kami naman eh. Pero natatawa ako, may naalala ako dyan. Nagpatong-patong na yung mga gusto kong sabihin. Pero ito muna. Naging tropa rin natin yung natatag. Gusto ko, kaya nyo itong pag-usapan dito, okay lang to. Naging, natin sa GC rin yung tao na yon. Kinontent niya, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Kinontent niya itong si nagna-networking nga na diploma diskarte. Grabe yung sikat nun sa TikTok ng tao. Nakita ko yung views niya. Dami ng views niya eh. Pero, Ay, yung tinitira niya. oo. Bakit ikaw yung tinitira niya? Bala. Basta tinira niya si Miano. Oh. Tapos nakakasama natin sa GC yung isang yun. Si Jaime. Oo, si Jaime. binira niya. Grabe yung views niya. Nakita ko yun sa TikTok eh. Hindi niya siguro kinaya yung bash. Huminto si tropa. Ano ba stand ni Jaime? Pero naalala mo siya? Naman, coach yun eh. Oo. Ang stand niya scammer si Miano. Mm. Tama ba? Oo, scammer. Kaya parang maalam din siya sa financial, no? Marunong nga, okay. Sige. Okay nga yung mga logic ni Jaime. Pero Ba't kaya siguro, siya tumigil, no? hindi niya kinaya siguro yung bash. Mm. Kasi sobrang sumikat yung video niya. Tangina kasi ito sa mga hindi alam ng mga nakakanood dyan, yung first virgin mo sa bash talaga, yun ang pinakamatindi talaga pag na-virginan ka ng bash saka backlash. Di ba? Doon natatapos yung mga tao eh. Oo, maraming ang natatakot. Pero pag nalagpasan mo niya, wala na. Wala na. Totoo. Para ka nang ano bang... Ay, sa Dota, ano bang skill yun? Yung Vanguard. Ano yung matindi sa Vanguard? Taras. Nakataras nun. O kaya nga kung tutusin, kung nanonood si Jaime, putya, nalampasan mo na yung face na yun, balik ka na ulit. Tirahin mo na ulit si Miano. Pero wala na rin ata si Frank eh. Wala na siya. Wala, lumabog si Frank, pinagtulungan siya. Hindi siya nakabangon. Ngayon, gumagawa-gawa pa siya, pero 500 views. Hindi 500 kaya, 500 views lang talaga. Bihira na mag-1,000 man. Sobrang bagsak. Hindi niya rin kasi na-depende, no? Kasi kung Hindi. mukha namang, para sa akin, mukha namang okay na tao to si Frank. Ang problema lang,
yeah, I understand his business, but hindi mo kasi na-defend. Sayang. Yun. Hindi, kaya nga, yun nga ang stand ko. Ang nangyari sa kanya, nag-last card siya, tapos yung last card niya, sablay. Ganun na nangyari sa kanya. Kasi ganun yun, ang bash talaga, darating yan. Kaso nga lang, kung kaya mo naman talaga siyang depensahan, at Oo. di ba, madja-justify mo bakit kung nagawa to at anong meron ako. Yung mga tao. Tapos yun. Yung mga tao, kaya pala. Tapos yun. Oo. Alam mo, yan nga, alam mo ang realization ko sa kanyan. At the end of the day, kung ano yung totoong energy mo na ine-express mo sa tao, either sa camera or sa tao, dahil yun yung totoo mo, hindi yun mababasag eh. Exactly. Alam mo, dahil sa sinabi mo na yan, naisip ko tuloy, hindi sila yon. Totoo. Hindi sila yon. Totoo. Kasi hindi Kaya- kanya na-defend eh. Hindi niya na-defend. Exactly. Wala. Kaya nga tayo nananatiling relevant 4 years, 5 years. Yung si Josh 6 years na. 'Di ba? Ito lang kasi yun eh. Hindi to character, hindi to sa daw kupal. Kupal naman talaga. Oh. Oh, 'di ba? Legit, Akala 'di ko ba? lang yung pusuan Sila- at laruan eh. Ang tagal kasing i-upload eh. Para Ay, makita nyo na eh. Pero feeling ko i-upload yun. Ang ganda ng timpla natin eh. Maganda ihuli yung sa'yo para Magkasunod tayo. sandwich para positive naman. Kasi sobrang negative po, 'di ba? So, anyway, yun, ganon. Hindi sila yun. Kaya sila Totoo. nag-messed up. Kasi paano mo i-defend yung... Yung hindi naman ikaw. Oo. Paano ka mag-uumpisa ng Kaya nga. Ano? Ang hirap kaya mag-defend ng thesis, di ba? Parang ganon. Tinisis mo yung karakter na yun. So, paano mo i-defensahan yun? Hindi naman ikaw. Butas-butas ka. Real talk. Kasi experience o thesis. Para ma-prove ko yung point mo. Mahirap talaga mag-defend ng hindi ikaw. For example, sa thesis lang din. Ang hirap mag-defend pag hindi ikaw yung gumawa ng thesis mo. Kasi kami pinagawa lang din namin. Tapos hindi Ay, namin tura mo doon na-defend, pre. Pag tinanong ka, Hindi namin, ayan, exactly. kaluto lang ako ng pancit canton eh. Hindi namin na-defend. Hindi namin na-defend kasi wala. Hindi kami yung nag-hands-on. Hindi kami yung nagtayo nung mga maliliit na bagay hanggang sa tumayo yun. Wala kaming nagawa. Nung dinidefend kami, nagpipick na ng mga question, wala kaming nagawa. Same thing. Kaya hindi nila nasagot. Kaya hindi na na-depensahan nyo kasi wala talaga. Kaya ako Kanila tangina, yun nga, marirelate ko sa sarili ko eh. Boastful man pakinggan, pang-limang backlash ko na yata to. Yun talaga eh. Alam mo yun, justified lang naman justified. Kasi ito reason ko. Diba? Ayoko kasi ng ganyan, ayoko ng ganito. Ayoko nun eh. Parang ganon. So every time na kinakancel nila ako, parang bibitaw lahat. Tapos explain ko yung sa akin, okay, sige, balik yung kalate. Okay, sige. Tapos bibitaw na naman. Tapos explain ko ulit, hindi kasi nga, ganito yung stand ko, balik ulit. So, wala naman silang ding magagawa. Magsasawa lang din sila kakasite. Kasi kung ayaw nila, di ba, unang labas ni Sadaw, pak. Ayaw sa'yo, Sadaw. Tangina. Okay, muna, 1 week. 1 week, yun pa rin naman ipapakita niya. Wala naman, araw-araw ka, linggo-linggo kang magagalit. Wala na. Wala na. Ikaw yun eh. Tapos dumami na yung masculinity sa isa, di ba? Dahil sa atin. Oo. Ayun, basta nakakatuwa lang. Pero yun nga, pare. Minsan naman, ang downside naman sa ginawa natin, since siname nga natin yung mga hindi dapat. Especially yung mga gender na nagkikreate ng HIV. Sumobra naman sa ibang part. Yung ibang mga taga-sunod. Naging gay hater na pare. Putang ina, pag nakakita ng bakla. Dati kasi wala nang ganun talaga. Bawal ka na mag-bad comment, di ba? Kasi wala nung nag-stand kami sa ganyan. Ayaw nga namin yan eh. Ayaw nga namin ng ganyan pag-impluensya ng kabadingan eh. Dami na rin nag-stand na lalaki. Kaya dyan sa part na yan, gusto ko i-highlight sa kanila yung importansya talaga ng pagiging totoo eh. Di ba? Wala talagang tatalo nun. Same as, tinan mo, kaya tayo naging realist. Kasi kung ano yung totoong nangyayari dito, anong gagawin mo? Yan at yan yun. Same din sa pagkatao mo yun. Ini-express ko na yung sarili ko eh. Anong gagawin? Kahit ayaw nyo, anong gagawin ko? Magde-delete ako. Kayo na lang mag-delete. Kayo may ayaw sa akin eh. Totoo. Diba? Ikaw punta ng punta sa bahay namin eh. O, di ba? Diba? Ito yung house ng anti-support. Tapos, visit ka ng visit sa YouTube channel namin. Tapos sasabihin mo, ayoko itasit. Ayoko sa daw. Ay, ba't ka pumapasok sa kampo namin? Di ba? Yun lang yun eh. So yun. Nasabi pa kayo. So yun pa nga pare, no? Kayo ba? Ano ba kayo? Street smart or book smart?
Pero we suggest, kaya tulad nga sinabi namin, be both pare. Kasi hybrid tayo. Pag masculine ka, hybrid ka, dapat hindi ka mauuga ng street smart, hindi ka mauuga ng book smart. Dapat pareho meron ka. So yung mga pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Leave a comment down below kung ano masasabi niyo sa pinag-usapan namin. Anti-Supot Podcast, mababalik kami. This is 3 p.m. Gang! Gabi na kasi, kaya ganun. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't